Kaiju number 8 Chapter 110. Nagsimula ang chapter kung saan, nakabangon ng muli ang Kaiju number 9 sa natamo nitong atake kay Captain Ashiro Mina. Mabilis namang hinarap ng sabay ni na Captain Ashiro Mina, at Hibino Kafka ang Kaiju number 9. Sinaad din ng dalawang magkababata, na lalabanan nila ito ng magkasama, at sinabihan din nila ang Defense Force troop members na, mag-uumpisa na silang harapin ang halimaw. Ang mga sibilyan kasama ang mag-ina na iniligtas ng ating bida, at Defense Force troop members, ay patuloy na nangangamba sa maaaring kahihinatnan ng laban ng tatlo, habang nanunood ang mga ito. Nag-umpisa ng umatake ang Kaiju number 9, gamit ang kanyang taktika ng pag-iipon ng puwersa sa kanyang mga braso. Nagagawa namang iwasan ng Kaiju number 8 at Captain Ashiro Mina ang mga atakeng pinapakawalan ng halimaw, habang napaisip naman ang ating bida na, may dalawa pa silang teknik na hindi pa nakikita ng Kaiju number 9. Ibinahagi ni Kafka Hibino ang kanyang plano kay Captain Ashiro Mina, na kung magagawa nilang masira ang core ng halimaw bago pa niya matuklasan ang kanilang teknik, ay maaari silang manalo. Sumang-ayon naman si Captain Ashiro Mina sa plano ng ating bida, at bibigyan niya daw ng suporta ito, habang ang Kaiju number 8 naman ang bawalang sirain ang baluti ng halimaw. Dagdag pa ni Captain Ashiro Mina, na ibigay lahat ni Kafka Hibino ang kanyang lakas, upang sirain ang core ng Kaiju number 9. Nag-umpisa ng umatake ang ating bida, na sinabayan naman ng Kaiju number 9, nagtama ang kamao ng dalawang eminent class at nagsanhi ito ng malakas na dagandong. Sinubukan namang gamitin ng Kaiju number 9 ang iba pa niyang mga kamay, upang maglunsad pa ng isa pang atake, ngunit pinigilan ito ni Captain Ashiro Mina, at pinatamaan ang mga kamay ng halimaw gamit ang kanyang baril. Gumanti naman ang Kaiju number 9, at inatake si Captain Ashiro Mina, ngunit madali lamang niya itong naiwasan. Habang ang atensyon ng Kaiju number 9, ay na kay Captain Ashiro Mina, sinamantala naman ito ng Kaiju number 8, at nagtungo sa harapan ng Kaiju number 9, upang maglunsad ng isang malakas na suntok, gamit ang kanyang kanang kamay. Nagawa namang pigilan ng halimaw ang suntok ng Kaiju number 8, gamit ang kanyang buntot, ngunit nasira ito sa lakas ng atake. Mabilis namang nag-ipon ng enerhiya ang halimaw sa kanyang bibig, upang pasabugan ang Kaiju number 8, ngunit mabilis na inatake ni Captain Ashiro Mina ang Kaiju number 9, at napatigil ito na magpakawala ng atake, at naging dahilan din upang mapalayo ang dalawang eminent class sa isa't isa. Namangha naman si Okinogi sa pinaputita ni Ashiro Mina, dahil ang kanyang mga atake na pinapakawalan ng captain ng 3rd unit, ay sadyang malakas, at ang pag-asinta din nito ay perpekto. Sinaad naman ng kasamahan ni Okinogi na, hindi pa niya nakita si Captain Ashiro Mina ng ganito kagaling, kahit pa noong katambal niya si Vice Captain Hoshina. Nagsalita naman ang isa sa mga pinuno ng Defense Force na may takip ang isang mata, na nagbago na ang takbo ng laban, dahil may sumusuporta na sa Kaiju number 8, at maaari na rin niyang gamitin ang mga teknik na napag-alaman na ng kanilang kalaban. Muling naglapit ang dalawang identified Kaiju, bigla namang yumanig ang kinalalagyan ng Kaiju number 9, na naramdaman naman ng operator, at mabilis na ibinahagi sa lahat na mayroong paparating na shockwave, na nagmumula sa Kaiju number 2. Tumalo ng Kaiju number 8 upang maiwasan ang papadating na atake, habang sinaad naman ng operator na, hindi lamang ang kanilang kalaban ang may kakayahang matuto, at malaman ang kahinaan ng mga teknik ng bawat isa. Habang nasa ere ang ating bida, bigla itong naglunsad ng isang malakas na sipa patungo sa halimaw, nagawa namang makadepensa ng Kaiju number 9, at umatras din ito papalayo kay Hibino Kafka. Sinabi naman ng bagong halal na Chief Commander na nagngangalang Itami na, natutunan niya din ang galaw ng halimaw, noong makalaban niya ang namayapang Chief Commander Isao Shinomiya, na gamit ang weapon number 2, na gawa sa bahagi ng Kaiju number 2. Habang hinahabol ni Hibino Kafka ang Kaiju number 9, ay biglang pinalaki ng kalaban ang kanyang buntot na ikinagulat ng lahat, at ibinato niya ang atake kay Kaiju number 8 at Captain Ashiro Mina, na lumikha ng malakas na pagsabog. Nagawa namang dumipensa ng ating dalawang bida, habang napagtanto naman ng operator na ang kakayahang ginamit ng kanilang kalaban, ay hindi kakayahan ng Kaiju number 9, o ng Kaiju number 2. Nangamba din ito, dahil wala silang data sa ataking ginawa ng kanilang kalaban, at napatanong kung gaano pa karami ang abilidad na mayroon ang halimaw.
Sinabihan naman ni Captain Ashiromina ang ating bida na, mayroong hindi mabilang na mga halimaw sa loob ng Kaiju number 9, na nakita niya noong sinubukang kainin niya ito, at hindi din niya alam kung para saan ang mga ito, at dapat itong mag-ingat, dahil mukhang may mga kakayahan pa itong maaaring magamit upang tapusin sila. Sabay na inatake ni na Ashiromina at Kaiju number 8 ang halimaw, habang sinabayan din ng Kaiju number 9 na atakihin din ang dalawa. Biglang humaba ang isang kamay ng halimaw, na naging dahilan upang tamaan ng atake ang Kaiju number 8, at sa lakas nito ay napasukan ng dugo ang ating bida, habang gumamit naman ito ng enerhiya sa mga iba pa nitong kamay, upang atakihin si Captain Ashiromina, na naging dahilan ng pagtalsik nito, at bumaon ito sa pader ng gusali na nasa kanyang likuran. Maluha-luha naman ang bata na iniligtas ni Hibino Kafka noon sa tinamon ng dalawa, habang nangamba naman ang mga nasa control room at lahat ng sibilyan, dahil hindi nila nagawang higitan ang Kaiju number 9, gamit ang lakas na mayroon ng Captain ng 3rd Unit, at ang kapangyarihan ni Kafka Hibino. Nawala naman ng pag-asa ang operator, dahil sa kanyang nasaksihan, at sinaad na, ito na ang limitasyon ng kakayahan ng dalawa, habang bigla naman nagsalita ang Kaiju number 8 at sinaad na, Kaiju number 9, ikaw ay isang tunay na malakas na katunggali, na kahit ang pinagsanib naming lakas ni Commander Gen Narumi, ay hindi sapat upang matalo ka. Naalala naman ni Hibino Kafka ang sinabi sa kanya ni Vice Captain Hoshina na, hindi niya maaaring sabihin ang kanyang bagong natutunang teknik kahit kanino man, maging kay Captain Ashiromina. Ang hand-to-hand combat technique na itinago niya kay Mina, ay may isa pa siyang kakayahan na hindi ipinaalam maging kay Vice Captain Hoshina. May biglang nagsalita sa isipan ng Kaiju number 8, at paulit-ulit na sinaad na, pumatay ka, pumatay ka. Bigyan mo ako ng 1 minutong kontrolin ka. Biglang lumaki ang mga pulso, at ugat ng ating bida, at sinaad na, alam ko na gusto mong pumatay, kaya hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Ang bagay na nagsalita pala sa isipan ng ating bida, ay ang halimaw na pumasok sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng kakayahan upang maging Kaiju number 8. Ang sikretong tinatago pala ng Kaiju number 8, ay ang lakas na meron ang halimaw na nasa loob nito. Ang pangangatawan ng Kaiju number 8, ay patuloy na lumalaki, at parang nawawala na ito sa katinoan, katulad ng nangyari noong nagharap sila ng namayapang Chief Commander Isao Shinomiya. Dito na natatapos ang Kaiju number 8 chapter 110. Ang susunod na chapter mga master, ay mare-release sa July 12 Manila time, at kung gusto nyo namang mapanood ang pabuang series ng Kaiju number 8, ay magtungo lamang kayo sa aking Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!